Di ba, pag sabing bagong taon, bagong buhay. Ang ganda naman ang bago mo. Ay, pakita mo, patingin. Patingin mo, ang ganda, oh. Oh, di ba? Pag sumakay siya ng jeep, oh, di ba? Pag na-traffic, ano yan? Lalabas pa yung plan mo, no? Ito po yan, no? Ito pa naman, anong name mo? Ay, pag ito. Dito yung makikita kung talagang love mo ang OPI. Mayroon kang commitment. Diba? O, diba kahit hindi Christmas party, oh? Kinami naman ang belt niya, oh? Parang magbe-belly dancing everyday. Okay, sis na tayo, ha? O, diba? Picture lang ito mamaya, ha? Diyan yung makikita kung talagang committed ang isang ukiyan, di ba? Ano pa bang parte ng damit mo ang may logo ng ano? Baka pati under may boot. I-stop mo, tapos i-open mo ulit. And plants. Okay po. Unang tanong, ano ang pagkakaiba ng dream sa goal? Kayo po, ano pong sa tingin nyo, pagkakaiba ng dream sa goal? Okay, ang dream daw ay pangarap, ang goal ay, yung mga sa OPQ, magkakaroon na kayo ng idea. Ang goal ay? Gustong marating. O, sino pa? Arlene. Ang dream ay? Ang dream ay panaginip. Ito, bangungot. Okay. Sino pa? Nasa OPQ yun eh. Sinad natin kahapon. Yung mga naka-receive ng ating OPI Power Codes. Nandun, sinabi doon, ano ang pagkakaiba ng dream sa goal? Okay. O sige, sagutin ko na. Baka matagal tayo. Ang dream po ay pangarap. Diba? Ang goal po ay pangarap din. Parehas sila. Pangarap, parehas po yan. Ang pagkakaiba ng dalawa, ito, meron siyang time bound or meron siyang due date. Yes. Ang pangarap, walang due date to. Basta gusto mo lang, pangarap mo lang yon. Ang tanong, kailan mo makuha? Hindi ko alam. Basta gusto ko yon. Yon ang pangarap or dream. Pero itong goal, mga kaibigan, pangarap din siya. Pero ikaw ang magdidikta kung kailan mo siya mapapasa kamay mo. May due date yan. Ang topic natin ngayon is not about dream. Ang topic natin is about goal. Ibig sabihin, yung pangarap mo na in due time ay mapapasa kamay mo. Okay? Pangalawang tanong. Kayo po ba ay may mga goals na sa buhay? Yes! Ma'am, ikaw po, ano pong goal mo sa buhay? Nako, wala. Kayo ma'am, goal. To become, sige, isilista natin ha. Tinanong ko ano ang goal mo. Sabi ni ma'am, to become successful. Gusto kong tanungin yung mga opinions eh. Yung mga umattend dito nung hindi nangingan. Ikaw Brad. Ano yung goal mo? Naku, matagal. Ibig sabihin na matagal. Ngayon pa lang nag-iisip. Sige, sino pangarap? Ha? Makamit yung mga pangarap. Makamit pangarap. Okay. Kayo po, anong goal nyo? Tagumpay sa OPI. Mga kaibigan, ganito. Ang training natin ngayon, hindi lang natin i-differentiate ang goal
I-define natin ito. Ano ba? Paano ba ang mag-goal setting o mag-set ng goal? Number one, mga kaibigan, para ikaw mag-set ng goal, kailangan ang goal mo ay specific. Yes. Yes. Ito po ang tamang pag-goal setting. Kailangan specific. Ibig sabihin, ano ba yung gusto mong makuha sa end of the year ng 2016? Halimbawa, gusto mong kumita, magkaroon ng savings na worth 500,000. Saan? Sa bangko, sa BDO. Kailan? Sa December 31, 2016. Ganun po ang specific. Ngayon mga kaibigan, napaka-importante nito. Alam niyo ba kung bakit? Paano mo, listen very carefully, this is very powerful. Paano mo makakamit ang pangarap mo, ultimong mangarap, hindi ka marunong? Sabi po ng mga psychologists, dapat ang pangarap mo very specific, clear na clear sa isip mo. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na gusto ko lang maging successful. Ang tanong, kailan? Very broad po ang salitang successful. Gusto mo makamit ng iyong pangarap? Masyadong cloudy yan. Gusto mo magtagumpay? Masyadong cloudy. Ang goal means specific. Magkano yung perang nasa sa kamay mo sa Disyembre 31, 2016? Yun ang goal. Yes. Anong kotse ang gusto mo next year? Sa June, mag-set ka ng date. Anong kulay? Ganun po ang mangarap, mga kaibigan. Alam ba kung bakit? Alam niyo po, ako po ay computer programmer in profession. Yung po natapos ko. 2 kurso po natapos ko, ComSci, saka Electronics and Communication Engineering. Pero ang bagsak ko sa marketing. Sa marketing po ngayon, mga kaibigan, alam niyo yung pinag-aralan ko? Psychology. Yung po pinag-aralan ko ngayon. At alam niyo ba, mga kaibigan, alam niyo ba ang utak natin, ang isip natin? Hindi siya nakakaintindi ng salitang successful. Hindi siya nakakaintindi ng salitang makamit ang plano mo, ang tagumpay mo. Hindi yan marirete ng utak natin. Maniwala kayo. Ang natatanim sa utak natin ay ito. Kumita ka ng 500,000 sa December 31, 2016 na i-deposit mo sa BDO, sa Ambran, sa Ortigas. Ito po, pag yan ang register sa utak natin, naging totoo, yan ang goal mo. Ito po ang nababasa ng ating isip. Hindi po ito. Okay? Bigyan ko kayo ng konting idea about sa computer. Alam niyo yung computer? Yung salitang okay, pag tinype mo yan sa computer, hindi naiintindihan ng computer ang salitang okay. Alam niyo ba ang nababasa ng computer? Ito ang nababasa niya. Ang computer kasi, iba ang language ng computer sa language ng tao. Ang language ng computer, binary lang yan. 0 and 1. Alam niyo ba ibig sabihin ng ito hindi ito sure, pero ito yung ganito nangyayari. Ang O, ang equivalent ng O sa computer ay 0011, 0011, 0001. Yung po naintindihan, ang ibig sabihin nito ay letter O. Yan ang baba. Pero tayo, pinipindot natin, letter O. Ang K, 1101, 0011, 0011, mababaliw ka talaga dyan. Ito ang nababasa ng computer na ang ibig sabihin niyan ay K. i-enter mo pa. Iba na naman yun. 11110011001100, ibig sabihin niyan, enter. Ganyan po sa programming, mga kaibigan. Iba ang, pag kinakausap po yung computer, even ang ating mga cellphone, hindi kayo nagkakaintindihan yan sa totoo lang. Yung pag ikaw ay nagpindot ng A, ang basa niya hindi A. Equivalent niyan, binary, 0101011101, matrix. Yung po yun, mga kaibigan. Ang utak natin, ganun din. Hindi niya nababasa ang salitang successful. Bakit? Sinong tao sa mundo ang ayaw maging successful? Di ba lahat gusto, pero hindi lahat successful? Ito ang mababasa ng utak natin. Ay yung figures na yan, specific. Okay po? Yes. Naintindihan? Hindi niyo matutunan sa eskwelahan yan. Sa OPI lang yan kasi ang training natin dito world class.
Now, ganito. Alam niyo mga kaibigan, gusto kong makamit niyo ang mga pangarap niyo. At para makamit niyo yan, kailangan meron kayong goal. 1, 2, 3, 4, 5. Bakit 5? Ito, tutulungan ko lang. Magbibigay na ako ng example. Example na to kung paano kayo gagawa ng goals nyo, ha? Ito ang iyong 2016 goal. Ano tong goal na to? Pang 2016 lang. Marami tayong goals. Goals mo in 5 years, goals mo in 10 years, o ultimate goal mo sa buhay. Marami ting klase. Sa financial, sa pamilya, sa spiritual. So ito, financial lang muna. Hindi wag natin sama yung spiritual, okay? Kung gusto nyo, ibang topic yon. Pero focus muna tayo sa financial. Now, ito yung goal. O sabihin na natin, 5 years goal mo. Ang goal mo sa loob ng 5 taon. Okay? Ano ibig sabihin ng goals? May due date. Okay. Ito ay 2016. Ito ay 2017. Ito ay 2018. Ito ay 2019. Ito ay 2020. For sure, buhay ka pa niyan. Umiinom kang Adlib, mababuhay mo. Okay, dito sa graph na to, alam niyo, nababasa ng utak natin yan kasi specific. Meron kang 1, 2, 3, 4, 5 na goal sa buhay. Okay? Mag-set ka na dito. Sa 2016, dapat kasi meron kang isang malaking goal talaga. Example lang ito, ha. Halimbawa, sa 2016, kailangan meron kang kalahating milyon sa bangko, sa BDO. Yan ang goal mo. Okay? Very clear. Kailangan sa December 2016, nasa mga kamay mo na yan. Goal setting pa lang tayo, ha. Kung paano gawin, wala pa tayo doon. Nasa planning yun. Okay? 2017. Iset mo lang. Ano ang goal mo dito? Kailangan may kotse ka na sa 2017. Okay? Example lang ito. Sa 2018, kung ikaw ay may bahay, kung wala ka pang bahay, huwag muna ano yun. Kailangan meron kang business. Anong business mo? Kailangan ikaw ay merong isang mega center ng OPI. May business ka. So of course, meron ka rin pera dyan, meron ka rin kotse. Ito ang makukuha mo. Sa 2019, ito na yung magpapatayo ka ng mansyon. Bahay talagang malaki yan. I-declare mo na yan. Makukuha mo talaga yan. Dito sa OPI, maniwala kayo, okay? House and lot. Ano yan? Maglagay ka ng date dyan. Sa 2020, of course, may pera ka sa 2020, may kotse ka, madami na yon, may negosyo ka, may mega center ka, may house and lot ka. Ano na lang ang gagawin mo? Ha? Pa-travel ka na lang. Ha? Papuntang Syria. Ay grabe, buhay milyonaryo ka na dyan. Multi-millionaire ka na dito. Ibig sabihin ng multi-millionaire, ang pera mo, lagpas 1 milyon. Kasi pag milyonaryo, 1 milyon na yun, multi-millionaire, maraming milyones yun. Okay? Yan ang goal mo. Okay? As in, yan talaga ang ito po mga sample lang. Sample lang ito. Nasa inyo, gawa kayo, ha? Nasa sarili nyo. Kung gusto nyo, pakita nyo sa akin by next year. Alam nyo maganda, ito pa isang tip. Pag kayo nag-set ng goal, isabihin nyo sa mga kaibigan nyo, sa mga upline nyo, para may witness. Para may taga-cheer ka. Ha? At kasi kapag sinolo mo to, at hindi mo nakuha, isipin mo, ay, buti naman, wala naman nakakaalam eh. Pero kapag may iba nakakaalam, mata-challenge ka, no? Pagtatawalan ako nito. Ganun, okay? Ano pa? So, kailangan specific. Actually, madaming way, maraming tip para gumawa ng goal. Una, specific, pero dalawa lang ang bibigyan ko ng diin. Ang pangalawa, mag-set ka ng goal, yun talagang will make you happy. Yun talagang gustong-gusto mo. Yung bang pag nakuha mo sa December ay talagang lahat ng palayo ay tatayo sa sobrang galak. Dapat ganun. Kasi, kapag ganun katindi ang iyong goal, gaganahan ka eh. Huwag kang mag-goal ng maliliit. Yung bang kahit
tutulog-tulog kayo, makukuha mo din naman. Kailangan may challenge. Huwag mo munang isipin kung paano makukuha yan. Huwag mong gawin batayan yung pera mo sa bulsa kung paano makukuha yan. Basta ilagay mo yan. Isaksak mo sa utak mo yan. Magugulat kayo. Iba ang magiging kilos nyo sa 2016. Ibang-iba pag may maliwanag na goal sa isip nyo. Ibang-iba. Kaya ako nagtataka. Kaya hindi pala ako nagtataka sa iba. Bakit wala pa kayong kotse? Hindi nyo nakuha yung goal nyo this 2015. Kasi wala kayong goal talaga. Anong goal nyo? To be successful. Ano yung hindi na kayang basahin ang isip natin yun? Hindi kayang basahin ang isip natin yung salita successful. Even aso gusto successful. Okay? Kailangan clear. Naintindihan po ba? Yes! Okay, good. Ngayon, ang pangalawang gagawin natin, planning. Okay. Magpaplano tayo. Dito muna tayo mag-concentrate sa 2016 kasi diyan ka lang eh. Sir Raymond, bakit pera muna? Kailangan pera muna, may pera ka muna. Okay? Ito muna yung goal mo. Huwag ka muna mag-goal ng kotse, next year na yan. Gastos lang yan eh. Basta malaki, marami kang pera, madali ka marami kang mabibili dyan kung gusto mo. Okay? Now, ito ang planning. Sa planning, ganito po yan. Pag ikaw naman ay magpaplano, dalawa lang ang tatandaan mo. S saka T. Anong ibig sabihin ng ST? Sexy. Sexy. Ano yung T? Tech T. Ha? Ang ibig sabihin ng S ay strategic. Strategy. Sorry. Okay? Ito ay strategy. Ito naman ay tactics. Ang ibig sabihin ng strategies, ito yung what. Ano ang gagawin mo? Yung tactics, how. Paano mo gagawin? Ganyan ang pagpaplano. Now, ganito. Ito kasi ang goal. Di ba ang goal mo is 500,000? Ngayon, alamin mo, ilang downlines ba ang kailangan ko para ma-hit ko yan? Okay? Ngayon, ilang downlines ang kailangan mo para ma-hit mo ang kalahating milyong income sa December 2016? Sabihin na natin, ikaw ay one head lang. Pag ikaw ay one head lang, ang kailangan mo ay 1,800 na downlines. I-compute natin kung ano eksakto 1,800 i-times natin sa 300 pesos. Sa pairing bonus pa lang yan that is 540,000 pesos. So ibig sabihin, pag ikaw ay one head, ang kailangan mo ay 1,800 na downline sa left, 1,800 na downline sa right. Makukuha mo to. Masyadong madami yan. Ito ang diskarte. Mag 3 heads ka. Pag ikaw ay nag 3 heads, make sure na premium yan. Dahil kung yan ay classic, magpa-flash out yan. Pag ikaw ay 3 heads, 400 na lang ito, 400 na lang ito, 400 na lang ito, 400 na lang yan. Ay ano lang yan for illustration lang. Bakit? Ikaw din ito eh. A, B, C, ikaw din yan. Okay, A1, A2, A3. 400 pesos, i-times mo, 400 pesos, i-times mo sa 300, ilan? Kasi nagto sa labas, nagka-live ilan po? camera. 120,000 ang income mo dito. Okay? Ito, 300, 1,000, 120,000. Okay, 1 million to nalagay ito eh. 120,000. Okay? Okay. Ikaw din ito. 800 times 800. Alam niyo ba kung magkano yan? 240,000 yan. Magkano total niyan? 480,000. Yan, ganyan kadami ang tatrabahuhin mo.
Okay? 480,000. Sa binary lang yan. Mm. Eh, meron ka pang indirect. Meron ka pang direct referral. Meron ka pang unilevel. Okay. Kaya more or less, makukuha mong 500,000. So, ang i-goal mo, ganito. Para ma-hit mo ang kalahating milyon sa Disyembre, kailangan meron kang 400 dito sa left, 400 dyan, 400 dyan, 400 dyan. Oh, tama, Okay? Tama. Yan ang gagawin mo. Sa loob na isang taon nga na, hindi naman ikaw lahat mag-i-invite yan eh. Ganyan Sige, po sige, pagkagawa text mo ng lang. goal. Text mo lang namin yan. Kailangan systematic lahat. Alam mo Sige, kung text saan mo ka lang. pupunta. Okay? Now, hahatiin mo ngayon Tama, yan. tama. Mag-set ka ng strategy. Paano mangyayari yan? Tama yan. Ano sa tingin nyo strategy? Ano ang sa tingin nyo strategy gagawin nyo? Number 1 na strategy na gagawin nyo. Oh, sige, sige. Kailangan marunong ka mag-speak. Bakit? Huwag kang umasa sa upline mo. Mag-aral ka paano mag-speak dito sa harap. Starting January, regular na po ang ating Tuesday dito. Pero puro training yon. Kami po ni Bobby, magtutulungan kami. Tuturuan namin kayo paano mag-present ng product saka ng complan. Kakaibang training yon kasi comprehensive ang ituturo namin. Hindi namin tuturo sa inyo kung paano ang sinasabi. Ituturo namin sa inyo yung talagang deep understanding. Yung bang kahit iba ang pagkakasabi mo, ganun pa rin ang idea na masasabi mo. Kumbaga malalim. Tuturuan namin kayo ngayon. Strategy mo, kailangan matuto ka mag-speak sa harapan. Anong tactics niyan? Of course, a-attend ka ng mga training. Okay? Mga kaibigan, ganyan pagkagawa ng goals and plans, kailangan nakasulat. Kailangan talaga magsulat. Huwag kayong umasa sa utak nyo. Ay, ayoko isulat, nasa isip ko na yan. Ang utak natin, tamad ito. Tamad ito. Yan po ang totoo. Tamad yan, tamad. Kailangan tumulong yung kamay at mata para maalala niya. Marunong ka mag-speak dapat. Okay? Ano pa? Ito pa ang goal mo. Kailangan meron kang isang direct referral na ikaw ang papasok. Isa sa kada isang linggo. Yan ang i-goal mo. Mahirap pa yan? Sa isang linggo, meron kang isa na direct referral. Ibig sabihin, ikaw na mismo nagpasok. Marami ka ng mga downlines, pero ikaw pa rin, meron kang isa sa isang linggo. Sabi nung iba, sir, kukunti yan. Kukunti, gawin mo. Baka nga pati isa, mahirapan ka pa. Isa lang. Starting January, goal mo, meron kang isa na mag-pay in, na ikaw ang direct. Kaya nyo mga goal yan? Yes. Isa lang ha, sa isang linggo, isa lang. Na mag-pay in ha, hindi invite. Hindi rin prospect. Nag-pay in. Isa sa isang linggo. Ngayon, paano mo magagawa yan? Ano yung tactics mo? Ito ang tactics mo. Ito ang gagawin mo. Sa loob ng isang araw, meron kang 5 kaibigan na kakausapin. Kausap lang yan. Hahanapin mo sila. Lahat ng mga kaibigan mo. Ilista mo. Sa loob ng isang araw yan ha. Tapos, meron tayong dito, OBP, every Thursday at every Saturday, kailangan meron kang isang invite. Bring. Meron kang isang dadalhin ha. Sa SLD natin no, every Thursday, Hakot Day. Dadalhin talaga. Hindi invite ha. Iba yun. Dadalhin. Okay? Ang maganda dito mga kaibigan, na-witness naman natin si Ma'am eh. Yung mga nag-invite sa kanila, nung nadinig nila ang OPI, nag-join. Kaya na-make sure namin sa inyo, lahat ang dadalhin nyo dito. Basta dalhin nyo lang, kami nang bahala. Mag-join at mag-join yan. Okay? Ano pa? Ganyan. Ito, example lang ito. Pwede nyo rin gayahin kung gusto nyo. Tapos, dalawa ang iimbitahin mo every SLD. Bakit dalawa? In our
in our experience, sa 10 na imbitahan mo, 5 lang ang pupunta dito. Yung po yung totoo. Even sa mga OBPs, pag may 100 na in-invite, 50 lang ang dumadating. 2 ang imbitahan mo, 1 ang dadating. Pero sa 2 yan, 5 ang kinausap mo. Everyday yan. Mag-commit kayo everyday. Bakit ka nagko-commit? May goal ka eh. Pero kung ilalagay mo, maging magtagumpay lang, wala yan. Wala yan. Ang nasa utak mo, maging matagumpay. Ay, matulog na ako, tagumpay. Bukas pa naman eh. Tagumpay para bukas. Nagets nyo po? Iba yung may goal ka. Kasi may systematic ka. May dahilan kung bakit gigising ka sa umaga. Hindi katulad nung every time nagigising ka sa umaga, gigising ka lang dahil hindi ka naantok. Ito, paggising mo sa umaga, oy, sino kaya yung 5 kakausapin ko? Kahit text lang, or ano, basta gawin mo. I-challenge mo yung sarili mo. Tumanda kang mahirap, hindi ka pa rin mababago? Yes. Di ba? This 2016, baguhin mo ang sarili mo. Di ba? Kung gusto mong makuha ang isang bagay na hindi mo pa makukuha, gawin mo ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Gawin mo yan sa 2016. Yes!